Tuwing bakasyon, sa bahay ako ni Tio Pedring. Amoy insenso, tahimik, para kang nasa simbahan. Pero may kilabot. May isa siyang bagay na kinatatakutan. Pero kinaiinisan ko ring silipin. Isang pulang aklat. Pelos ang cover. Mamahalin, pero walang laman. Blanko bawat pahina. Pero gabi-gabi, binabasa niya. Isang gabi hindi ako makatulog. Eksaktong 12:00, lumabas si Tio sa kwarto. Lumuhod sa sala. Nilatag ang pulang libro at nagsimulang bumigkas. Sarek nodolun, merek ay vluvun. Humangin sa loob ng bahay. Ang kandila, tumayo, walang apoy. At sa likod niya, may anino, nakatingin sa akin. Kinabukasan, tinanong ko si Tio. Ngumiti lang siya at sabing, para hindi tayo makalimutan. Hindi ko maintindihan nun. Pero, nang mamatay siya, naiwan sa akin ang aklat. Pagkabukas ko, may lumabas na letra. Mabagal, parang sinusulat ng anino at minsan parang galing sa dugo. Hindi ko na maipaliwanag, hindi ako nagsasalita, pero parang may boses na lumalabas. Tuwing binabasa ko ang libro, may bumubulong sa likod ko. Kaloy, ikaw na ang magpapatuloy. At kapag isinara ko na ang libro, hindi siya talagang nagsasara. Laging bukas ang isang pahina, kahit anong gawin ko. Isang gabi, binuksan ko muli ang aklat. Wala ng letra, pero may larawan. Hindi drawing, hindi printed. Mukha ko. At habang nakatitig ako, gumalaw yung bibig ng nasa pahina at binulong ang huling babala. Bawat pagbasa, may kapalit. Ngayon, hindi ko na alam kung buhay pa ako o ako na ang nasa aklat. Follow me for more stories like this.